Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, nang ang Israel ay unang tumira sa kanilang lupain, pinarumi nila ito sa kanilang kasamaan. At dahil sa dugong pinadanak nila sa lupain, at dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ibinuhos ko sa kanila ang aking matinding puot. Itinapon ko sila at ikinalat sa iba't ibang panig ng daigdig. Ginawa ko sa kanila ang nararapat sa kanila. Ngunit sa mga lugar na kinatapunan nila, binigyang daan nila ang mga tao upang hamakin ang aking pangalan. Sinabi ng mga tao sa kanila, 'Hindi ba sila'y mga mamamayan ng Panginoon? Bakit pinaalis sa kanilang bayan?' Nabahala ako dahil sa banal kong pangalan na ipinahamak ng mga Israelita sa mga dakong kinapuntahan nila. Kaya sabihin mo sa Israel na ito ang ipinasasabi ko. Lahat ng ginagawa ko ay hindi dahil sa inyo mga Israelita, kundi sa banal kong pangalan na inyong binigyang daang hamakin sa mga lugar na pinagtapunan ko sa inyo. Ipakikita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako ang Panginoon kung maipakita ko na sa kanila ang aking kabanalan. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko na rin ang naging mansya ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos." Ang salita ng Diyos. Parang usang nauuhaw akong sabik sa may kapal. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Parang usang nauuhaw akong sabik sa may kapal. Papunta sa templo ng Diyos, ako ang siyang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Parang usang nauuhaw akong sabik sa may kapal. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Parang usang nauuhaw akong sabik sa may kapal. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Parang usang nauuhaw akong sabik sa may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay
tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayoy para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Salita ng Diyos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung inyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae nagtungo sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratna nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila't sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang muka sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabuhay." At naalaala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana, at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayunmay, tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Ang mabuting balita ng Panginoon. Atin ang napakinggan ang salita ng Diyos na sana'y magsilbing gabay sa atin
para sa araw na ito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa podcast na ito o sa Awit at Papuri Communications, magtungo lamang sa www.awitatpapuri.com.